Hinihingal na lumalakad si Onyok habang pasa ng batsyang naglalaman ng mga labahin ni Brenda. Mahigit 3 taon na siyang nanliligaw sa dalaga. Ngunit hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asang mapaibig si Brenda. O ano, pagod ka na, Onyok? Ilapag mo na lang yan at ako na magbubuhat niyan. Naku, hindi Basta para sa'yo. Hindi ako mapapagod na pagsilbihan ka. Ay nako, ayan ka na naman sa kakornihan mo. Bilisan mo na lang dyan para maisampay ko na ang mga yan. Marami pa kasi akong gagawin sa bahay Alam mo naman ang mga kapatid ko. Parang pa ako napupukpukin bago kumilos. Ano pa ba ang gagawin mo? Tutulungan na kita. Mamaya, pasugatan pa yung mga kamay mo. Magsisibak ng kahoy. Mas mabuti na kasing maraming kahoy ang maiimbak bago sumapit ang tag-ulan. Huwag mo nang problemahin yan. Ako nang bahala sa bagay na yan. Sisiyo lang yan sa akin. Talaga? Hindi nga. Wala ka kasing bilib sa akin Napapawi ang pagod ko kapag nasisilayan kita. Kahit ilang gawain mo ang iutos mo, hindi ako makakaramdam ng pagod. Lalo na sa tuwing ika'y ngumingiti. Ayan ka na naman sa pangiwi-ngiwi ng bibig mo Itigil mo nga yan. Natatakot ako sa'yo tuwing tumitirik ang mga mata mo. Sabayan pa ng bingot mo. Mas lalo pa nagkakalapit ang labi mo sa ilong mo. Dumagdag yan sa kapangitan mo. Talaga bang natahina yung labi mo? Oo naman. Kahit ganito lang itsura ko. Busilak naman ang aking alooban. Tumahimik ka na nga, naaalibadbaran ako sa ingay mo Ilapag mo na yung batya para makasampay na ako. Tutulungan na kita. Mahal ko. Tumigil ka nga sa kakatawag sa akin yan. Mamaya ano pang isipin ng mga taong makarinig Bakit? Ayaw mo ba nun? Talaga namang mahal kita Che, isa pa ha. Marinig ko pang tawagin mo pa ako sa salitang yan, ihahambalos ko na tong timba sa mukha mo para lumalay ang pagkabingot mo. Huwag naman. Hindi biro lang Inulungan ni Onyok si Brenda sa pagsasampay ng mga damit. Hindi niya sinasadyang madampot ang salawal ng dalaga. Kaya't ganun na lamang ang pamumula ng mukha ni Brenda nang itaas yun ni Onyok. Hoy! Panty ko yan walang yaka talaga, akin na nga yan. Puro kakatarantaduhan Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ikaw kasi, ang bagal-bagal mo magsampay. Ang sabihin mo, sinadya mo talagang kunin to, no? Akala mo naman hindi kita kilala. Hindi totoo yan, Alam mo namang nire-respeto ka na. At saka, hinihintay ko kung kailan ka magiging handa at marinig ang matamis mong oo. Pwes, maghintay ka. Diyan ka na nga. Ang dami ko pang gawain na tatapusin Ang sungit naman ito. Sinabi nang hindi sinasadya Pawisang natapos sa pagsisibak ng kahoy si Onyok. Inahabangan niya si Brenda na lumabas ng bahay, ngunit hindi na niya ito nakita. Uy, Onyok, hindi ka talaga napapagod na pagsilbihan niya si Brenda no? Kumusta? Sasagutin ka na ba niya? Malapit na. Hindi mong tatagal. Sasagot din na ako noon. Alam mo naman ang mga babae, di ba? Nagpapang-iwat lang. 3 taon ka na naniligaw sa kanya, pero hindi ka pa rin sinasagot. Magkaiba yung nagpapakipot sa ayaw. Inaalila ka na nga niya Ay, hindi Kagustuhan ko to. Hindi pa siya siguro handa ngayon. Ngunit, nararamdaman kong malapit na niya akong sagutin. Kailan naman yan? Nung nakaraang taon mo pa yung sinasabi pero hindi naman natutuloy. Ikaw ang unang makakaalam kapag sinagot na ako ni Brenda. Naku! Sinasabi ko sa'yo, Tol, hindi ka niya gusto. Nagtataka nga ako bakit ka nagtitiis sa babaeng yan Ang dami namang mababait dyan. Yan na nga, Tol Mababait lang. Alam mo namang hindi ako nabiyayaan ng kapugian. Kaya kailangan maganda yung mapapangasawa ko. Dahil kung hindi, para naman sinumpa na itong buhay ko.
Si Brenda lang ang nagpapatibok ng puso ko. At wala nang iba. Masayahin ka naman. Malayo pa nga na nakangiti ka na eh. Tsaka kahit naawain at saktan ka nun, nakangiti ka pa rin. Pero ayaw niya talaga sa'yo. Paano mo naman nasabi yan? Hati na yung bibig mo eh. Kahit anong reaksyon ng mukha mo, nakangiti ka pa rin. Siraulo ka talaga. Pero tol, alam mo naisip ko, paano kung maghalikan kayo ni Brenda? Sigurado mahihirapan yun. Eh bakit naman? Dalawa bibig mo eh. Loko-loko ka talaga. Wala ka nang ginawa kundi ang asarin ako. Huy, hihintayin kita sa bahay ha. May lambanog ako ron. Sigurado magigising ang diwa mo pag natikman mo yun. Susunod na lang ako. Konti na lang dun sinitsibak kong kahoy. Kahit na pinagtatawanan ng karamihan si Onyok, ay hindi siya napipikon na. Ipinanganak siyang may bingot sa bibega. Malaki na siya nang maoperan sa tulong ng isang doktora. Kaya't kahit natahina ang kanyang bingot, ay may siwang pa rin ang kanyang labi sa bandang itaas na animoy humulma na hugis puso. Saan pa na ako atong lambanog? Parang nananadyak tuloy. Binili ko kay Aling Leonora. Mas masarap nga ito kaysa sa dati niyang paninde. Isang galon na ang binili ko. Para naman kahit paano makalimutan mo yung si Brenda at magising ka sa katotohanan na hindi ka niya talaga mamahalin. Kahit anong sabihin mo, hindi mawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Siya na talaga binigay ng may kapal sa akin na siyang makakasama ko habang buhay. Ang tanong, gusto ka ba niya? Kasi kung gusto ka niya, dapat noon pa sinagot ka na niya. Ay naku, pinapaasa ka lang ng babaeng yun dahil ginagawa kanyang utusan. Kaya nga naghihintay ako kung kailan siya magiging handa, di ba? Napalingon sina Pablo at Onyok nang mapansin ang isang makisig na lalaki na bumaba ng tricycle. Moreno at mapapansin ang kagwapuhan nito at napakalinis nitong tignan sa nakapumada niyang buhok at suot na kulay asul na polo at pantalon. Sino lalaking yan, Tol? Bakit parang papunta yata siya sa bahay ni na Brenda? May bulaklakwan dala. Nako, kailangan mo na magdasal, Tol. Maaaring manliligaw yan ni Brenda. Nakita ko siya noong nakaraang araw sa tindahan ni Aling Medes. Napag-alaman kong bakasyonista yan dito. Kaibigan ng anak ni Mang Chodoro. Ganun ba? Titignan ko kung saan siya pupunta. Parang sa bahay nga ni na Brenda, oh. Manliligaw yan, sigurado ako. Hindi naman siguro. Sa ganyang ayos tapos may dalang bulaklak? Alam nga naman ang nanay ni Brenda ang niligawan nun. Ayun, oh. Kumpirmado kina Brenda nga ang punta niya. Nako, huwag naman sana. Kahit sa kalingkingan niya, walang-wala ka, no? Sige, lakasan mo pa ang pang-i-insulto mo sa akin. Samahan mo na nga lang ako sa bahay ni na Brenda para malaman natin kung pinopormahan talaga ng lalaking yan ang mahal ko. Patakbong tinungo ni na Onyok at Pablo ang bahay ng dalaga. Malayo pa lamang ay natatanaw na ni Onyok mula sa bintana ang nakangiting si Brenda habang kaharap ang lalaki. Oh, paano ba yan? May nagpapatibok na ng puso ng babaeng mahal mo. Tignan mo. Nakangiti pa siyang kaharap ang karibal mo. Hindi maaari to, Pablo. Ang tagal kong hinintay ang matamis na oo ni Brenda. Ngunit sisirain ng lalaking yan ang pinagsamahan namin ng mahal ko. Hoy, saan ka pupunta? Maghunos dili ka. Hindi mo pa kasintahan niyang si Brenda para umakto ka na tila inagawa ka ng nobya. Nagagawin niyang babae mahal ko. Kaya pipigilan ko siya. Lumungaw si Onyok sa bintana ng bahay ni na Brenda at nagngingit-ngit ito sa galit nang makita magkausap ang dalawa. Akala ko ba hindi ka pa handang makipagrelasyon? Bakit parang lalanggamin na kayong dalawa dyan? Hoy, Onyok. Huwag kang bastos, may bisita ako kaya umalis ka na rito. Hindi pwede. Hindi ako aalis hanggat hindi mo pinapalis ang lalaking yan dito. Anong pinagsasabi mo? Bahay namin to kaya wala kang karapatang utusan ako kung anong dapat kong gawin.
At isa pa, hindi kita nobyo. Wala tayong relasyon, Onyok. Kaya umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko. At hambalusin pa kita ng tungkod na kawayan. Bagong kakilala mo pa lang ang lalaking yan eh. Hindi mo nga alam kung ano ang totoong motibo niya sa'yo. Ilang ligo lang naman ang lamang niyan sa akin ah. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Mga 1,000,000 paligo ang lamang niya sa'yo. Kaya mabuti pang umalis ka na bago pa kita ipalapa sa aso. Ang sabi mo, hintayin ko ang tamang panahon dahil hindi ka pa handa na magkanobyo. Ngunit bakit parang lumambot yan sa lalaking yan? Lasing ka na kaya umalis ka na rito. May paiyak-iyak ka pang nalalaman. Hindi kita nobyo, kaya malaya akong papasukin sa bahay namin ng mga bisita ko. Sinabi nang umalis na tayo eh. Tigas kasi ng ulo mo. Nagalit na tuloy ang dragon, si Brenda. Walang iya ang lalaking yon. Mukhang natipuhan ka agad ni Brenda eh. Porket gwapo siya kaya ganon. Tanggapin mo na lang kasi na hindi si Brenda ang babae para sa'yo. Ang dami naman kasi dyan na magmamahal na hindi tumitingin sa panlabas na anyo. Diretsuhin mo lang kasi na pangit ako. Hindi yung ang dami yung pampasakali eh. Oo na, pangit ka na. Kahit anong gawin mo, hindi ka magugustuhan ni Brenda. Ginagamit ka lang niya para utusan sa mga gawain na dapat ang mga kapatid niyang gumagawa. O naman itong si Uto-Uto. Sumakay ka sa pambobola niya. Kaunting haplos lang dyan sa balat mo, tila kinukuryente ka na. Para malaman mo, wala siyang pakialam sa'yo. Tama na eh, sumusobra ka na eh. Sabi mo kasi diretsuin kita, hindi ba? Umiiyak na napasubsob si Onyok sa kanyang mga palad. Napangisi naman ang kaibigan niyang si Pablo dahil tila batang inagawan ng pagkain si Onyok. Hindi nito matanggap na sa kabila ng matagal niyang panliligaw kay Brenda ay nauwi lamang sa wala. Ilang sandali lumakad siya patungong kasukalan kung saan ay madalang lamang ang mga taong dumaraan doon. Sinungaling ka, Brenda! Napaka sinungaling mo! Sinaktan mo lamang ang damdamin ko! Hoy, tumahimik ka nga. Mamaya mabulabog mo pa yung mga engkanto na naninirahan dito eh. Imbis na 2 hati lang yung bibig mo gawin nilang 4. Ngunit mo nga oh. Di mo alam kung gaano masakit ang ginawa ni Brenda sa akin. Halos madurog ang puso ko sa tuwing nakikita siyang masaya sa piling ng iba. Siyempre, alam ko namang patay na patay ka sa babaeng yun eh. Pero hindi ka nga niya gusto. At ilang beses ko na rin ipinaliwanag yun sa'yo. Kaso hindi ka naman nakikinig. Umuwi na nga tayo. Mamaya mamagapay ang uso mo eh. Kinabukasan, nagising si Onyok na mahapdi ang bibig. Hinawakan niya ang kanyang labi at naramdamang kumapal yun. Dali-dali niyang kinuha ang salamin at tinignan ang kanyang mukha. Uy, anong nangyari sa bibig ko? Bakit namuga? Naingkanto yata ako. Tulad na sinabi ni Pablo. Tama nga si Inay na may naninirahang mga elemento sa kagubatan. Dali-daling tinungo ni Onyok ang bahay ni Mang Tipyong na albularyo. Hindi niya napansin sa daan ng kaibigang si Pablo dahil sa pagmamadali. Tinakpan niya ng tuwalya ang kanyang muka upang maitago niya ang kanyang bibig. Hoy, Onyok! Saan ka pupunta? Kay Mang Tipyong. Anong gagawin mo ron? May pilay ka ba? At saka, bakit tinatakpan mo yung mukha mo? Ngayon ka pa talaga nahiya? Dati ko pa alam na hindi pinagpala yung mukha mo. Sira ulo ka talaga. Ito, namaga ang bibig ko. Marahil, may nabulabog ako sa gubat. Nye, nangyari dyan? Grabe, mas lalong lumala yung uso mo. Lahat na lang talaga ng kamalasas ang uso mo na punta no? Samahan na kita kay Mang Tipyong. Nako! Mas lalo kang itataboy ng dragorang si Brenda kapag nakita ka niya sa ganyang itsura. Pagdating nila sa bahay ni Mang Tipyong ay nadat na nilang nanggagamot na ito. Mabuti na lamang ay 2 bata lamang ang naroon. Agad silang pinaupo ng albularyo.
Hindi pa nagsasalita si Onyo kaya alam na kaagad ng matanda kung ano nangyari sa kanya. Ayon sa matandang albularyo ay naingayan sa kanya ang duwendeng naninirahan sa gubat. Kaya namaga ang kanyang uso. Yan! Kasi! Nandamay ka pa ng mga elementong natutulog! Kung sawi ka sa pag-iibig, uminom ka na lang kasi. Kaysa sumigaw ka pa. Buti nga hindi niya tinahiya ang bibig mo eh. Ang ingay mo! Mamaya, pamagain ko yung huso mo eh! Hindi ka na mabiro. Tinapala ni Mang Tipyong ng dinikdik na luya ang magang bibig ng binata. Umusal din siya ng orasyon at pinahiran ng langis ang noo at batok ni Onyok. Sinabi niya sa binata na bumalik siya sa gubat kung saan niya maaaring nabulabog ang duwende at humingi siya ng paumanhid upang gumaling na ang namaga niyang uso. Ginawa ni Onyok ang payo ng matandang albularyo. Kinabukasan ay gumaling siya at nanumbalik ang dating laki ng kanyang bibig. Ilang araw nang nakikita ni Onyok ang lalaking manliligaw ni Brenda na napapagawi sa kanilang baryo. Maraming kababaihan ang humahanga sa lalaki. Ngunit kay Brenda ito nagkagusto. Maangas na hinarangan ni Onyok ang lalaki sa daan. Maulang galang na sa'yo, Ginoo. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Teka, para namumukha kita. Ikaw yung lalaki ng gulo sa bahay ni Brenda, no? Sagutin mo na ang tanong ko. Norberto, bakit? Hiniligawan mo ba si Brenda? Oh, bakit? May angal ka? Malakas siyang kinuwelyuhan ni Norberto at nanlilisik pa ang mga matang tinitigan ng binata. Halos hindi makahinga si Onyok sapagkat tila nasasaktan siya sa higpit ng pagkahila ng lalaki sa kanyang damit. Kalma lang, Tol. Nagtatanong lang eh. Kung nililigawan siya, hindi mabuti. Pwedeng tanggalin mo na yung mga kamay mo sa kuwelyo ko. Hindi kasi ako makahinga eh. Akala ko kasi may angal ka eh. Ay, wala. Sige, puntahan mo na siya. Mamaya, walang dafay ang dala mong bulaklak eh. Bago tumalikod ang lalaki, ay maangas na tingin ang iginawad nito sa binata. Inayos ni Onyok ang nagusot niyang damit at bahagyang hinaplos ang kanyang lalamunan. Ang lakas ng lalaking yun. Gusto pa yata akong patayin. Hindi ako papayag na maagaw mo sa akin si Brenda. Oh, Tol, bakit parang hindi maipintay ang mukha mo? Kasi, yung tarantadong lalaking yun, ang higpit ng pagkakasakal sa akin. Hindi ko sukat akalain na ganun pala kalakas yun. Malamang sa laki ng katawan nun, pwede kanyang ibalibag eh. Ano bang ginawa mo sa kanya, ba't nagalit? Tinanong ko lang naman eh. Bakit masama ba ang tanongin siya ng pangalan niya? Kala mo kung sinong astig? Ang sabihin mo, nagsiselos ka lang sa kanya. Tanggapin mo na kasi na hindi kayo para sa isa't isa ni Brenda. At ang lalaking yun ang nagugusto ng babaeng mahal mo. Sino ba sa amin ang kaibigan mo? Bakit parang kinakafihan mo pa Norberto na yun? Syempre ikaw. Hindi porket magkaibigan tayo hindi ko nasasabihin ng totoo. Alam mo, Tol, medyo tagalid ka na sa panliligaw mo kay Brenda eh. Mula nang dumating ang lalaking yan, hindi ka na pinapansin ng babaeng yun eh. Tinataboy ka na nga eh. Kaya tama na. Huwag mo nang kawawain yung sarili mo. Hindi ako magpapatalo sa lalaking yan. Nauna ako manligaw kay Brenda. Tapos, sisirain lang niya ang pinagsamahan namin? Ayun na nga eh. Matagal ka na nanliligaw. Pero hanggang doon ka na lang. Hindi nagbabago ang pakikitungo niya sa'yo. Balang araw, may himas-masan din niyang si Brenda. Hindi natin alam. Baka masama pala ugali ng lalaki niyan. Nagsaktan pa niya ang mahal ko. Halika na nga. Namumula na yung mukha mo sa inis sa lalaking yun eh. May trabaho pa tayo. Hinihintay na tayo ni Chong Puling sa sakahan. Napabuntong hininga na lamang si Onyok sapagkat ang maliit na pag-asa niya kay Brenda ay naglaho sa pagdating ni Norberto. Matamlay ang katawan ni Onyok habang nagtatabas ng mga damo sa gilid ng palayan. Napatigil siya sa kanyang ginagawa nang maaninaw ang isang lalaking nakasuot ng barong. Ngunit may bahid na ng dumi ang suot nito at punit-punit ang suot nitong itim na slacks. Sino kaya ang taong yan?
Sa kasalan kaya siya galing? Pero bakit wanit ang kanyang damit? Hoy, malalim na naman yung iniisip mo ah. Natutulala ka na naman dyan. Tignan mo ang taong yun, oh. Para kasing kakaiba siya eh. Nasaan? Wala naman akong nakikita. Ayun siya, oh. Ay, teka. Ba't bigla na wala? Kanina lang, nandyan lang siya eh. Magmerienda ka na nga lang. Kung ano nakikita mo eh. Huwag ka magpapalipas ng gutom. Alam mo naman nakakabaliw yun eh. Lalo na't bigo ka pa naman sa pag-ibig. Hindi ako nababaliw, no? Totoo namang may tao akong nakita eh. Bukod sa ating dalawa, wala nang ibang tao akong nakikita. Nauna nang umuwi si Chong kanina pa. Mahala ka na nga kung ayaw mo maniwala. Alas 5:30 ng hapon ay umuwi na rin ang dalawa galing sa sakahan. Naligo si Onyok at inayos ang kanyang sarili bago pumunta sa bahay ni Brenda. Pinatas niya ang bulaklak na naroon sa bakuran ng kanyang ina upang ibigay yun kay Brenda. Nagulat naman sina Brenda at Norberto nang pinapasok ng kapatid na dalaga si Onyok. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit? Masama pa mag-ayos? Hindi naman. Mabuti at naisip mo maglinis ng katawan. Hindi yung parang hahabulin ka na ng mga langaw. Teka lang, ano bang kailangan mo at naparito ka? Aakyat ng ligaw. Ito, oh. Bulaklak para sa'yo. Umuwi ka na nga, Onyok. Magpahinga ka na lang. Alam kong pagod ka sa pagsasaka eh. Ilaan mo na lang ang oras mo sa ibang bagay. Huwag mo na akong pag-aksayan pa ng panahon. Bakit? Wala na ba talaga akong pag-asa sa'yo dahil sa lalaking ito? Dati yun, kaya sige na, Onyok. Naiirita ako sa pagmumukha mo eh. Di ka naman dating ganyan ah. Hindi mo pa naman nasawa ang lalaking to ah. Hindi pa, pero malapit na. 1 linggo na kami magkasintahan. Kaya sana tumigil ka na sa ilusyon mo magiging tayo. Dahil hindi mangyayari yun. Pero, Brenda, mahal kita. Lahat gagawin ko para... Walang pero, Onyok. Umalis ka na nga. Naiinis ako tuwing nakikita ko yung pagmumukha mo eh. Sige na, umalis ka na. Nakakaabala ka na eh. Malakas na itinulak ng dalaga si Onyok palabas ng bahay. Wala nang nagawa ang binata kundi ang umalis na lamang dahil mababanag ang galit sa mukha ni Brenda. Malamlam ang kanyang mga mata nang lumakad palayo. Nakita niyang itinapon ng dalagang ibinigay niyang bulaklak sa labas ng bintana. Sasaktan ka lang ng lalaking yan. Itsura pa lang niya, hindi na mapagkakatiwalaan. Pinapanalangin ko sa may kapal na hindi mangyayari ang araw na yon. Dahil kung malalaman ko na pagbubuhatan kanya ng kamay, ako mismo papatay sa kanya. Pinahid ni Onyok ang mga luha na umaagos sa kanyang pisngi nang may marinig na kaluskos mula sa mayayabong na mga puno. Marahan siyang naglakad patungo roon upang tukuyin kung sino ang nagkukubli. Bulaga! Nagulat ka, no? Wisit ka talaga! Tinakot mo pa ako! Ano ba ginagawa mo yan? Kasi nakita kitang dumaan sa bahay kanina. Pormado ah! Kaso basta na naman, no? Nako! Huwag mo nang sayangin yung mga luha mo sa babaeng yan. Wala kang mapapala sa kanya. Tignan mo, masaya na siya sa lalaking yun. Ano nga bang pangalan nun? Roberto! Wisit na lalaking yun! Sus, sumama ka na lang sa akin sa bahay. May lambanog ako dun. Mag-shot tayo. Ikaw, wala kang ang babaeng kinababaliwan. Ngunit halos walang gabi na hindi ka naglalasing. Wala akong ganang uminom ngayon. Matutulog na lang ako sa bahay. Ikaw ang bahala. Basta kapag gusto mo ng kausap, narito lang ako ha. Huwag mo na isipin yung babaeng yan. Pangit naman ang ugali eh. Matulog na lang ng maaga kung ayaw mo makipag-inuman sa akin. Kahit pa paano may muta ka pang makukuha sa mga mata mo. Di gaya ng babaeng yan. Puro pasakit ang ibinibigay sa'yo. Ay naku. Hindi iniiyak ng ganyang klaseng babae, no? Ang daldal mo na.
tinamaan ka na ng lambanog. Hatid na kita sa inyo. Di ako lasing, no? Di pa nga naubos yung isang pitsil eh. Alisa sa kanyang higaan si Onyok. Hindi mawaglit sa kanyang isipan si Brenda at ang lalaki na kanyang karibal. Napabalikwas siya ng bangon nang may marinig na mga yabag mula sa labas ng kanilang bahay. Napasilip siya sa kawayan nilang dingding at naninong niyang may 2 taong nakaitim na lumalakad sa daan ng hating gabi. Anong ginagawa ng mga taong yan sa ganitong oras? Namilog ang mga mata ni Onyok nang maanino na tumuwad ang 2 nilalang. Kitang-kita niya kung paano nag-iba ang mga anyo ng mga ito. Bumuhaghag ang mga buhok at tinubuan ng matatalim na mga ngipin at pangil. Ang mga mata ng mga ito'y nanlilisik habang nakatuwad at nakatingin sa kanilang bahay. Naalala niya na buntis ang kanyang kapatid na si Jonah. Kaya't dali-dali niyang tinungo ang kusina at kinuha ang garapon na may asin. Isinaboy niya yun sa labas ng kanilang bahay upang hindi lumapit ang mga aswang. Totoong aswang? Pero bakit sa tinagal-tagal ko rito sa baryo, ngayon lang ako nakakita ng ganyang kapangit na nilalang? May mas pangit pa pala kaysa sa akin? Teka, si Pablo yun Lasing na naman siya. Ay! Mga animal! Anong ginagawa niyo sa bahay ng kaibigan ko, ha? Bakit ganyan ang mga itsura niyo? Wala ba kayong mga suklay? Abay, magsiwi na nga kayo! Napalingon ang 2 aswang kay Pablo. Ngunit pasuray-suray itong lumakad patungo sa kanilang bahay na hindi man lamang natakot sa 2 aswang na kanyang dinaanan. Anong tinitingin-tingin yung 2? Napopogian ba kayo sa akin? Huwag ako, oy! Hindi ko tipo ang mga babae hindi nag-aayos! Walang iya talagang lalaki yun, Hinatid ko na kanina, pero nakipag-inuman na naman kina Alan. Hinayaan ng 2 aswang ang lasing dahil hindi yun ang kanilang pakay. Lumakad sila habang nakatuwad patungo sa bahay ni Onyok. Ngunit kasabay ng pagsaboy ng asin ng binata, ay tumatalsik sa mga balat ng mga aswang ang asin. Dahilan para mapatigil sila sa paglapit sa bahay. Tila napapaso ang kanilang mga balat sa asin. Sige, lumapit kayo. Dahil hindi lang asin ang isasaboy ko sa inyo. May nakaabang na bolo na handang tumawas ng mga ulo nyo. Namilog ang mga mata ni Onyok nang makita si Pablo na pasuray-suray na lumalakad patungo sa kanilang bahay. May bitbit itong itak at buntot ng pagi. Ay, mga animal! Anong inaabangan niyo sa bahay ng kaibigan ko, ha? Akala niyo ba'y hindi ko alam ng mga aswang kayo? Hala, magsilayas kayong 2! Kung ayaw niyong pagtatatapusin ko yung mga ulo niyo! Ay, patay. Alam niya mga aswang yun? Hanip talaga tong si Pablo, Ang tamang talaga kapag nalalasing. Oy! Hindi ako bobo para malinlang nyo! Mga aswang kayo! Mga animal! Tumalilis ang takbo ang 2 aswang sa takot na mapatay ng lasing na si Pablo. Hinahampas-hampas pa nito ang buntot ng page sa lupa habang lumalapit sa bahay ng kaibigan. Nang masiguro ni Onyok na umalis na ang 2 aswang, ay lumabas siya sa bahay, bit-bit pa rin ang garapon na may asin. Nilapitan niya ang kaibigan upang patigilin na sa kasisigaw dahil wala na roon ng aswang. Psst! Pablo! Umuwi ka na! Umalis na sila! Ikaw na aswang ka! Hindi mo ko malilinlang! Alam kong ginagaya mo lang ang itsura ng kaibigan ko. Napagtagumpayan mo nga ang pangagay sa kapangitan niya. Ngayon mo matitikman ang lakas ng buntot ng page. Aray! Aray! Tigilan mo nga yung pag-aambalo sa akin!
Hindi ako aswang! Ako to, si Onyok! Uy! Nasobra ka na nga sa kalasingan! Ay, aswang! Hindi ako lasing! Pati boses na ang kaibigan ko eh. Ginagaya mo pang animal ka? Papatayin kita! Ganun na lamang ang pagsangga ni Onyok sa pagsugod ng kaibigan. Tinulak niya ito kaya't natumba ito sa lupa at nabitiwan ang buntot ng pagi. Hindi nga ako aswang eh! Ako si Onyok! Kung hindi ka aswang at talagang ikaw ang kaibigan ko, dapat alam mo ang sikreto na kaming dalawa lamang nakakalam. Sira ulo ka talaga! O sige na nga! Hindi ka patuli. Kaya hindi ka naliligaw sa mga babae dahil natatakot kang malaman nila ang sikreto mo. Nung pumunta tayo kay Ma'am Felipe nung nakaraan taon, pagkakita mo pa lamang ng panghiwa, hinimatay ka na kagad, kaya hindi natuloy. Hoy! Hinaan mo lang yung boses mo! Baka kami makarinig! Naniniwala ka namang hindi ako aswang? Oo na! Ang daldal mo. Nasaan na yung mga aswang? Umalis na, kanina pa. Biglang nawala yung kalasingan mo ah. Sige na. Uuwi na ulit ako. Hindi na babalik ang mga aswang na yun. Takot lang nila sa buntot ng pagi. Mag-ingat ka. Baka nasa daan lang sila at nag-aabang lang sa'yo. Kung gusto nilang mamatay, dinubapi sila. Para makita nilang hinahanap nila. Hindi ako natatakot sa mga aswang na yun. Oo na. Ikaw na ang kinatatakutan nila. Pagkamala mo pa talaga akong aswang ha. Umuwi ng bahay si Pablo bitbit ang kanyang mga sandata. Lingid sa kanyang kaalaman na nagkukubli lamang ang dalawang aswang sa mayayabong na damuhan. Ay! Mga aswang! Lumabas kayo sa pinagtataguan nyo! Harapin nyo akong mga duwag! Nang makalayo si Pablo ay agad na tumalilis ng takbo ang dalawang aswang papasok ng kasukalan. Agad na sinarado ni Onyok ang mga bintana at pintuan. Sa gayon ay hindi makapasok ang mga aswang na mapapagawi sa kanilang bahay. Hindi siya nakatulog hanggang sumapit ang umaga at nasa kanyang tabi lamang ang patalim. Oh, kumusta na tol? Nilisan na ba ng espiritu ng alak ang katawan mo? Ang sakit nga ng ulo ko eh. Ang lakas ng tama ng gin na ininom namin ni Alan. Hindi pa na kontento sa lambanog. Kaya wala kang takot sa dalawang aswang na nakaharap mo kagabi. Hindi ko sukat nakalain na ganun ka pala katakang. Sila pa mismo ang kinabahan sa'yo. Talaga? Wala akong maalala bukod sa sakit ng ulo ko eh. Diyan ka na muna ah. Mangunguha muna ako ng daon ng gabi para matanggal tong hangover ko. Ikaw kasi, kung hindi lumapaypay ang katawan mo sa kalasingan, hindi ka titigil sa pag-inom. Nagluto ng ginataang gabi si Pablo. Mabisa kasi yun pantanggal sa hangover ng sobrang kalasingan. Nilagyan niya ng daing, kaya't sarap na sarap siya habang hinihigop ang mainit-init na sabaw. Naging usap-usapan ang pagkawala ng ilang mga kababaihan sa karatig baryo. Maging ang kanilang pamilya ay hindi alam kung nasa na ang mga ito. Kaya't ganun na lamang ang pangamba ng mga taga-baryo. Hindi kaya may kinalaman ng mga aswang sa pagkawala ng mga babae? Narinig ko noon kay Mang Jury na ang kanyang pamangkin hindi na bumalik sa bahay nito matapos na sumama sa nobyo. Ngunit nung puntahan ng kanyang pamilya ang bahay ng lalaki, wala naman daw ito roon. Paano hindi mawawala? Iba-ibang lalaking sinasamahan nun. Parang hindi mabubuhay kung walang lalaki. Baka may bagong kinahuhumalingan na naman at sumama sa bagong kakilala. Ay, mga babae nga talaga. Mga sakit lamang yan sa ulo. Sakit sa ulo? Ang sabi mo, na-busted ka lang noon. Kaya ganyan na naging pananaw mo sa mga babae. Bakit yung babaeng kinababaliwan mo? Di ka na nga pinapansin ngayon eh. Dahil may poging nobyo. Hindi magtatagal, malalaman na lang natin na nagsama na yung dalawa. Hindi ako papayag. Ramdam kong masama ang ugali ng lalaking yun. Sa itsura pa lang eh.
Puro sakit ng ulo lang ang dadanasin ni Brenda sa kanya. Sus! Ikaw nga ang sakit ng ulo ngayon ni Brenda, di ba? Hindi mo ikamamatay kung hahayaan mo na lang ang babaeng yan. Napakasuplada, maarte at nakakairita ang boses kung magsalita. Ewan ko ba kung anong nagustuhan mo sa kanya? Basta, hindi magbabago ang isip at nararamdaman ko sa kanya. Kahit ano man ang sabihin mo. Halos binagsakan ng malalaking bato si Onyok nang malaman na sumama si Brenda sa nobyo nitong si Norberto. Ganun na lamang ang kanyang iyak habang napasubsob sa kanyang mga kamay at nakasandal sa puno ng nyoga. Oh, ano nangyari sa'yo? Hindi naman kayo namatayan ah. Bakit umiiyak riyan? Obra pa sa namatayan. Nalaman ko kasi sa kapatid niya na sumama na siya sa Norberto na yun. Ibibigay ko pa naman sana sa kanyang bagong pinitas na mangga. Paborito niya to eh. Sira ulo ka rin no? Bakit mo siya iniiyakan? May nobyo na siya at wala nga siyang pakialam sa'yo. Hayaan mo na sila magsama. Hindi pwede. Sasaktan lang niya ang babaeng mahal ko. Napag-alaman kong marami na palang naging kasintahan ng lalaking yun. Nililigawan rin niya ang anak ni Aling Nona. Ngunit ano pagtataka? Bigla na lamang ito naglaho na parang bula. Ngunit nung kumprontahin niya ang lalaki, hindi naman daw ito sumama sa kanya. May pagkahaliparot din palang babaeng yan. Katulad sa pamangkin ni Mang Jury eh. Di ba magkaibigan ng mga yun? Bakit nawala sila? Aba maray ko, hindi ako pulis sa pinagtatanungan ng nawawala. Kaya kailangan ko manmanan ang lalaking yun para mailigtas ko mula sa kanyang mga kamay si Brenda. Masaya na sila. Ikaw lang naman ang hindi eh. Guguluhin mo pa ang pagsasama ng dalawa. Tumahimik ka na nga. Basta alamin ko kung saan siya nakatira o kung saan niya dinala si Brenda. Kung makita kong masaya ang pagsasama nila, ako na ang kusang lalayo sa babaeng mahal ko. Masiguro ko lang naligtas siya. At hindi matulad sa ibang kababaihan na nawawala na lamang na parang wala. Kailan ka pa naging superhero? Tapos ang ililigtas mo, isa namang kontrabida sa buhay mo. Tinanong ni Onyok ang mga kapatid ni Brenda kung saan ito naninirahan. Ngunit hindi nila sinabi ang lugar dahil batid nilang manggugulo lamang ang binata. Ayon na rin sa sinabi ni Brenda ay huwag ipaalam kay Onyok kung saan na sila nakatira dahil magsasama na silang dalawa sa iisang bubong ni Norberto. Hindi mapakali ang binata sa kanyang nalaman. Kaya't gano'n na lamang ang kanyang kagustuhan na matuntun si Brenda. Nagtatanong-tanong na rin siya sa kanyang mga kabaryo. Ngunit wala ring alam ang mga ito. Madalas na napapanigilipan ni Onyok si Brenda. Bagamat isang gabi ay kakaibang sumagi sa kanyang isipan. Humihingi ng tulong si Brenda na naroon sa isang kulungan. Kaya't napabalikwas siya ng bangon at pinagpapawisan ng malapot. Ano na kaya ang nangyayari kay Brenda? Totoo bang nasa panganib ang kanyang buhay? Dapat ko na talagang hanapin kung nasaan na siya. Kinabukasan ay matamlay na nagtrabaho si Onyok sa sakahan. Ngunit masigla siyang inanyayahan ni Pablo sa pista sa karatig baryo. Tol, piyesta bukas sa kabilang baryo. Pumunta tayo kina Burjok. Ang tagal na rin natin hindi nakikita-kita ang magkakaibigan eh. At saka may handaan dun dahil kasal ng kapatid niya. Nakasalubong ko siya kahapon eh, kaya iniimbitahan niya tayo. Ikaw na lang ang pumunta. Masama ang pakiramdam ko eh. Hindi pwede. Kailangan magkasama tayo. Isa pa, hindi pwedeng ganyan ka na lang palagi. Hindi lang kay Brenda umiikot ang mundo mo. Makipagkilala ka sa ibang babae. Marami magagandang chicks doon. Baka may mabangga ka pang magkagusto sa'yo. Alam mo naman kung ano nagpapasaya sa akin, di ba? Alak! Ikaw na nga lang. Ayoko nga eh. Sige ka. Baka makita mo pa rin si Brenda na naroon pala sa sayawan. O di kaya si Norberto. Di ba gusto mo silang makita? Huwag ka kasi malungkot dyan. Tignan mo ako. Alak lang sapat na. Ang sabihin mo, supot ka. Dadahilan mo pa yung alak. Basta sasamahan mo ako. Period.
Anong silbi ng pagkakaibigan natin kung hindi tayo magkasama sa panahon ng kaligayahan at kalungkutan? Susunduin kita bukas ha. Dapat nakabihis ka na. Ang sabihin mo, isasama mo ko para may kakarga sa'yo kapag hindi mo na kaya maglakad pa uwi dahil sa sobrang kalasingan. Dadahilan mo pa yung pagkakaibigan natin ha? Anong gagawin mo rito? Magmumukmok? Samantalang sina Brenda at Norberto masaya? Di naman pwedeng habang buhay ka ng ganyan. Magpakasaya ka. Malay mo, huling araw mo na pala ngayon. Hindi mo pa na-enjoy ang buhay mo. Mabuti na nga maglaho sa mundong ito. Simula nang sumama si Brenda sa lalaking yun, parang araw-araw na ako nagluluksa. Mukha ba yan ang nagluluksa? Nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, nakangiti ka eh. Dahil sa labi mong may hati, 1 in a million ka, Chong. Kaya wag mong aksayahin ang buhay mo sa walang kwentang babae. Ang swerte kaya ng babae mapapangasawa mo. Masipag ka, mabait, mapagmahal. Yun lang? Wala ka na bang idadagdag? Napakasinungaling ko naman kung sasabihin kong pogi ka. Pareho lang naman tayong pangit. Kaya nga tayo nagkakasundo eh. Sakay ng tricycle ay pumunta si Onyok at Pablo sa baryo kung saan ang sayawan. Pumunta sila sa bahay ng pinsan ni Pablo at nakikain at nakipag-inuman. Wala talagang tatalo sa kaldereta ni Chong. Sobrang sarap pa rin. Hoy, hinay-hinay lang sa pag-inom ha. Mahaba pa ang gabi. Mamaya paegis-egis ka na naman sa daan. Naku, pupunta pa ako sa sayawan no. Kunti lang naman to eh. Kontrolado ko sarili ko. Tsaka handa na ako makipagkilala sa mga babae para naman hindi ako tumandang mag-isa. Matapos kumanay pumunta ang magkaibigan sa sayawan. Ngunit sa pagkakataong yun ay amoy alak na si Pablo. Nakipagkilala si Pablo sa mga babae at nakipagsayawan. Habang si Onyok ay nakaupo lamang sa silyang kawayan at pinapanood ang kaibigan. Oh, bakit nakatunganga ka lang dyan? Halika na, sumayo ka kasama namin. Nandito tayo para magsaya. Hindi yung parang kinuymus na naman yung pagmumukha mo. Ayun si Walda oh, walang jowa yan. Ikaw na lang makipagsayaw sa kanila, dito na lang ako. Wala ako sa mood na makipag-usap sa mga babaeng yan. Paano mo makakalimutan si Brenda kung hindi mo aaliwin yung sarili mo? Lakas talaga ng tama ng babae yun sa'yo, no? Kalimutan mo na siya. Dahil wala ka naman mapapala sa kanya eh. Diyan ka na nga. Bumalik sa gitna ng sayawan si Pablo kasama ang mga babae. Ilang sandali lumapit si Walda kay Onyok upang makipagkwentuhan. Ngunit halatang hindi siya interesado na makausap ang babae. Maya-maya'y naaninaw niya ang kaibigan na nakikipag-inuman na naman sa mga kalalakihan sa gilid ng sayawan. Kaya pinuntahan niya ito upang hikayatin ng umuwi. Mamaya na, ang aga pa oh. Tsaka minsan lang naman tayo nakakapag-enjoy tulad nito. Sa susunod na araw, subsub na naman tayo sa pagtatrabaho sa bukid. Naparami na naman ang inom mo oh. Mamaya ako na naman ang mahihirapan sa pagkarga sa'yo. Doon na muna tayo magpapalipas ng gabi sa bahay niya na Buljok. Tsaka pwede rin naman dito eh. Hala, kausapin mo na yung si Walda. Alam kong may pagtingin yan sa'yo. Lasing ka na oh. Hindi ako lasing. Kunti pa nga lang itong naiinom ko eh. 4 na bote pa lang oh. Di pa nga kami nangangalahati. Bigyan mo nga ako ng isang bote. Mas mainam na uminom kaysa makipagkwentuhan sa babae ngayon. Susi ka rin eh no? Sa mukha mong yan ha? Pogi eh no? Ha? Pogi eh. Ulul! Uminom ka na nga riyan. Kung ano-ano pang pinuputak mo eh. 10:00 na ng gabi. Kaya't parami na ng parami ang mga tao sa sayawan. Napatigil sa paglagok ng alak si Onyok nang maninaw ang isang lalaking pamilyar sa kanya ang mukha. May sinasayaw itong babae. Ngunit hindi si Brenda. Tol, harang si Norberto ang lalaking yun ha. Nasaan? Ayun oh. Sumasayaw kasama ng isang babae. Hindi ko makita eh. Namamalik-bata ka lang yata eh. Paano ka kasi makakakita? Pinipikit mo yung mga mata mo. Imulat mo kasi. Di ko pa rin maaninaw. Bahala ka na nga riyan. Inaabala mo lang ang konsentrasyon ko sa inuman eh. Tumayo ka na nga riyan. Sumama mo ako. Sundan natin siya.
lumabas siya na sayawan. Baka sakaling uuwi na yun. Para malaman natin kung saan sila ni Brenda. Tsaka may ibang babae siya bukod kay Brenda. Sinasabi ko na nga ba, manloloko ang lalaking yan eh. Ikaw na lang. Hindi ba kami tapos dito? Alam mo naman nag-enjoy pa ako eh. Sige na, sama mo na ako. Huli na to. Pag nalaman ko kung saan nakatira si Brenda at ang manlolokong lalaking yun, hahayaan ko na sila. Basta sama mo na ako. Magdala ka na lang ng alak. Inumin mo na lang sa daan. No siya. Kung di lang talaga kita kaibigan, di kita sasamahan eh. Mga chong, ano ba yan? Sasamahan ko lang to si Onyok ha. Ituloy niyo lang ang inuman. Mamaya babalik ako. Itong 100, idagdag niyo na lang dyan. Pasinok-sinok na si Pablo sa pagsasalita. Dala ng kalasingan. Hinagilap niya si Norberto sa paligid. Ngunit hindi na niya ito makita. Bilisan mo kasi lumakad. Ayan tuloy na wala ang mokong na yun. Sigurado ka ba na ang karibal mo yun? Sa dinami-dami ng tao rito sa sayawan eh. Marahil nagkakamali ka lang. Ayun siya. Mamaya ka na lumaklak ng alak dyan. Sinundan ni na Pablo at Onyok si Norberto kasama ang babae. Uyumang kamao ni Onyok dahil sa galit. Sapagkat niloloko ng lalaki ang babaeng kanyang pinakamamahal. Nagkubli sila sa mga puno. Sa gayon ay hindi mahalata ng lalaki na sinusundan nila ang mga ito. Saan ka pupunta? Umpo ka na nga muna rito. Sabi mo susundan natin sila, di ba? Oo nga, pero huwag ka magpahalata. Mamaya, may pamplano natin dahil sa'yo. Ang dilim-dilim naman. Napalayo na tayo sa sayawan, oh. Saan ba tayo pupunta? Kung sa impyernong destinasyon na lalaking yan, susundan mo pa? Hindi naman siguro siya aabot doon. Tol, tingnan mo, parang sinuntok niya ang babae. Uy, gago pala Norberto yan, oh. Babae pinapatulan. Halika, tamaan sa akin yan. Tumahimik ka nga muna. Parang may masamang balak siya sa babae. Nakita kong kinarga niyang babae matapos niyang sinikmuraan. May masamang kutubo ako sa lalaking yon. Baka ano nang ginawa niya kay Brenda. Lihim nilang sinundan si Norberto. Palinga-linga pa ito nang may marinig ng mga kaluskos sa paligid. Sa tuwing nauna si Pablo sa paglalakad ay hinahablot siya ni Onyok upang magkubli sa mga puno kapag napapalingon si Norberto sa kanilang kinaroroonan. Tayo na ba tayo lumalakad eh? Ano bang lugar na ito? Ang layo-layo na natin sa mga kabahayan, oh. Kasukal na rito eh. Mami, maingkanto pa tayo at mamagana naman yung uso mo. Huwag ka nang maingay. Mamaya marinig pa tayo ng lalaking yan. Ilang sandali may narinig silang mga iyak at tinig na nagmamakaawa. Nagmanman sa paligid si Onyok upang tukuyin kung sino ang naroon. Hindi niya namalay na humiga si Pablo sa lupa dahil sa kalasingan. Nakanganga pa ito habang humihilik. Ang buong akala ni Onyok ay sumusunod lamang si Pablo sa kanyang likurana dahil sa mga yabag na kanyang naririnig. Pablo, tama ang hinala ko sa lalaking yun. Ayun, tignan mo. May mga babae silang bihag na nakasilid sa kulungan. Nakapapa niya ang ulo ng kaibigan habang ang mga paningin ay nasa mga babaeng bihaga. Naaninaw niyang pinasok ni Norberto ang walang malay na babae sa loob ng kulungan kasama ng ibang bihaga. Napalingon si Onyok sa kanyang likurana at napansin na pasuray-suray na lumalakad si Pablo palayo sa kanya. Hoy! Saan kang pumunta? Ililigtas pa natin si Brenda! Huwag mo ko iwan rito! Ngunit hindi man lamang ito nakinig sa kanya. At tanging sunod-sunod na malalim na buntong hininga lamang ang tugon nito. Nabalik ang atensyon ni Onyok sa babaeng nagmamakaawa. Pakiusap, pakawalan mo na kami rito. Hirap na kami. Tumahimik ka. Kung gusto mo pang mabuhay at hindi matulad sa iba, gagawin mong pinagutos ko.
Subukan mo lang tumakas uli. Sisiguraduhin kong pag-aagawa ng mga kasamaan ko yung laman loob mo. Naintindihan mo? Niloko mo ko. Ang sabi mo dadalhin mo ko rito para magsasama na tayo at bubuo ng pamilya. Yun pala aanakan mo lang para dumami ang angkan ninyo. Wala kang karapatang magreklamo dahil hawak ko ang buhay mo. Hindi ka na makakatakas pa o sino man sa inyo. Kayo na lang ang magiging kasangkapan upang mapanatili namin ang aming angkan. Dahil pinatay ng mga kauri nyo ang karamihan sa aming mga kababaihan. Pakawalan mo na ako rito! Hindi ito ang buhay na pinapangarap ko! Kusa kang sumama sa akin at hindi kita pinilit. Dahil niloko mo ko! Pinangakuan mo ko ng marangya at masayang buhay! Ngunit isa kang sinungaling! Mula sa kulungan ay sinabunutan ni Norberto si Brenda at pinisilang malapad itong palad ang pisngi ng dalaga. Kaya't nasasaktan ito habang dumidikit ang kanyang ulo sa pintuan ng kulungan. Dumampot ng sanga ng kahoy si Onyok upang hambalusin ang lalaki. Ngunit bigla siyang nagtago sa likod ng puno ng kahoy nang maninaw na may paparating na ilang mga lalaki. Binuksan ng mga ito ang isang kulungan at kinaladkad ang dalawang babae. Matipuno ang mga katawan ng mga ito. Gayon na lamang ang pagkukumahog ng mga babae na makawala. Ngunit malakas silang hinila ng mga lalaki. Anong ginagawa nila sa mga babae? Taguan lugar na to. At tila wala pang napapagawi. Pablo, halika tignan mo. Kailangan na natin silang tulungan. Napalingon si Onyok sa kanyang likuran sa pag-aakalang naroon lamang ang kaibigan. Subalit hindi na niya ito nakitang nakasunod sa kanya. Ilang sandali pinagtulungan ng dalawang lalaki ang isang babae at pinahiga sa lupa. Pinalibutan nila ito habang nakatali ang mga kamay at paa. Naaninaw ni Onyok na lumuhod ang matandang babae habang ang kasama nito ay sumasayaw na umiikot sa nakahigang buntis na biktima. Maya-maya'y nilapitan ng matanda ang buntis at nilawayan ang tiyan nito at ibinuka ang dalawang binti. Matapos ang ritual ay lumabas ang sanggol mula sa sinapupunan ng babae. Itinaas ito ng matanda na animoy iniaalay sa bilog na buwan. Sa kabilugan ng buwan muling isinilang ang sanggol na magpapatuloy sa ating angkan. Isang malusog na sanggol na anak ni Aris. Mabuti't buhay pa yan. Ilang beses na rin patay ang pinapanganak ng sanggol. Kaya nga maghanap kayo ng babae na malusog ang pangangatawan. Hindi yung basta-basta babae lang. Itong si Brenda, natitiyak kung kaya niyang manganak ng 5. Ang lapad ang balakang niya. Pakainin mo ng gulay. Sa gayon magiging malusog siya. Buntisin mo na sila ng babaeng bagong bihag. Nang sa gayon sabay silang manganak. Huwag ka mag-alala, Inang. Tinatrabaho ko na yung si Brenda. 1 linggo na yung hindi nagpapahinga. Ngayong araw nga lang kami hindi nagsiping. Abay bilisan mo. Ikaw na lang ang walang anak. Kailangan babae ang anak mo. Dahil lalaki ang sanggol na ito. Nanghihina yung babaeng bagong panganak. Tila humihina ang kanyang pulso. Sabihin mo kay Sarah na pahigupin na mainit na sabaw yung babae. Mahina kasi ang katawan at may tsansang mamamatay siya. Problema ba yon? E di gagawin namin siyang pagkain. Kaya walang tapon ng mga bihag natin. Kung di mapapakinabangan, gagawin na lamang namin siyang hapunan. Hindi nagtagal ang buhay ng babaeng bagong panganak at nalagutan ito ng hininga dahil mahina ang kanyang puso. Pinalibutan siya ng mga kalalakihan. Ganun na lamang ang takot na naramdaman ni Onyok nang makita na nagbago ang mga anyo ng mga ito bilang aswang. Kailangan ko iligtas si Brenda. Ang ibig sabihin ba nito'y inaanakan nila ang mga bihag ng mga kababaihan? Anong klaseng mga aswang ba sila? Pinagsaluhan nilang lantakan ng babaeng namatay. Halos maduwal pa si Onyok nang makitang tumatalsik pa ang dugo ng sakmali ng isang aswang ang leeg ng babae. Nag-agawan pa ang mga aswang sa laman loob ng wakwakin ng unang aswang ang tiyan ng babae. Nagsiiyakan ang mga babaeng bihaga
Sa takot na yun ang kanilang kahantungan kapag sila ay tumakas. Habang abala ang mga aswang sa pagsasalo-salo, ay dali-dali niyang tinungo ang kulungan kung nasaan si Brenda. Nahirapan siyang buksan ang kulungan, kaya kinapa niya sa bulsa ang lighter at sinindihan niya ang lubid na siyang nakatali sa kulungan. Onyok, ikaw ba yan? Pakiusap, tulungan mo ko. Shh! Huwag kang maingay. Mamaya makita nila ako. Bilisan mo, Onyok. Gusto ko na makawala rito. Binababoy nila kami. Pinupuntis upang mabigyan sila ng anak. Ayan, nakalas na. Sandali, may parating. Huwag kang magpapahalata. Habol hiningang napahalukip-kip sa gilid ng kulungan si Brenda. Lumapit ang isang aswang sa kanyang kinaroroonan nang may marinig na mga kalabog. Ngunit muling bumalik ang aswang sa lugar kung saan nagsasalo-salo ang mga kasamahan nito nang wala itong nakita bukod sa kanilang mga bihaga. Halika na, Brenda. Bago pa nila tayo maabutan. Onyok, iligtas mo ko rito. Ayoko na manatili pa rito. Hoy! Saan ka pupunta? Ang lakas ng loob mong tumakas! Inuubos mo talaga ang pasensya ko! Halika na! Bilisan mo! Bago pa tayo mahuli ng gunggong na yan! Nahihirapan na akong tumakbo. Ang sakit na ng mga bintit balakang ko. Sikapin mo makatakbo! Pagkakataon na natin makatakas rito! Nasaan naman si Pablo? Kanina ko pa yun hinahanap ko, hindi ko pa rin siya nakikita! Baka kinain na ng mga aswang na yun. Marami na nagtangkang iligtas kami. Yung mga taong napapagawi rito. Pero pinapatay lang sila ng mga aswang na yan. Aswang si Norberto, Onyok. Hoy, lalaki! Iwan mo ang babaeng yan! Akin si Brenda! At walang sino man ang dapat umangkin sa kanya! Kundi ako lamang! Malapit na sila, Onyok. Hindi ko na talaga kayang tumakbo. Nadapa si Brenda kaya mabilis siyang tinulungan ni Onyok na makatayo. Nagsitakbuhan rin ang mga kasamahan nitong aswang upang hulihin si Brenda. Ilang beses nang nagtangkang tumakas ang dalaga. Ngunit palagi itong nabibigo. Ang ibang kababaihan ay agad na pinapatay sa tuwing tumatakas. Ngunit si Brenda ay ikinukulong lamang ni Norberto dahil gusto niya itong maging asawa. Malakas na hinambalos ni Onyok gamit ang sanga ng kahoy ang aswang na humahablot sa kanya. Nagpagulong-gulong sila sa lupa at nagpambuno. Pilit na sinasangga ni Onyok ang matatalim na mga kuko ng aswang na lumalapat sa kanyang leeg. Tinusok niya ng sanga ang tenga ng aswang, kaya't pumalahaw ito dahil sa naramdamang sakit. Kaya nabitiwan siya nito. Bakit ang ingay? Storbo kayo sa tulog ko Mga tao talaga. Wala na magawa kundi ang mamerwisyo. Hoy, ikaw Onyok, lasing ka rin ba? Mas naparaming inom mo kaysa sa akin Matulog ka na nga. Ang lawak ng sayawan Bukas na tayo umuwi. Saan ka ba nagsususuot? Bakit ang bantot mo? Ay, makatulog na nga ulit. Hindi pa rin bumabangon si Pablo mula sa pagkakahiga sa lupa. Ang inaakala niyang kausap ay ang kaibigan niyang si Onyok. Lingid sa kanyang kaalaman na isa yung amaranhig na matagal ng pag-alagala sa gubat at napapadpad kung saan-saan. Natisod ang lalaking amaranhig sa nakausling ugat ng puno at natumba ito. Tumilapon ang batong mutya na tanga nito patungo sa bunganga ng naghihilik na si Pablo. Nakanganga ang binata na animoy malakas na hinihigop ang hangin sa tuwing humihinga ito mula sa kanyang bibig. Nagising siya nang maramdaman ang pag-init ng kanyang lalamunan nang malunok ang mutsyang bato ng amaranheg. Ay, parang nakalunok yata ako ng ipis Onyok, nasa ka na? Tol, nariyan nga lang pala. Kanina pa kita hinahanap Gising ka na?
Sino tong taong kausap ko? Kailangan natin iligtas si Brenda. Mapanganib ang lugar nito dahil kuta ito ng mga aswang. Kanina pa ako nakakamoy ng mabaho eh. Akala ko ikaw tong taong to. Kanina ko pa siya kinakausap eh. Ngunit di man lamang sumasagot. Tanging halinghing lang ang kanyang ginagawa. Pinatihaya ni Pablo ang lalaking nakadapa. Ganun na lamang ang pagkagulat nila nang maaninaw na naaagnas na ang mukha nito at unti-unting nalulusaw ang buong katawan na naging abo. Sinong taong to? Parang bangkay na bumangon sa hukay. Nalalapot na siguro yung paggunaw ng mundo dahil nabubuhay na ang mga patay. Nakita mo yan, Tol? Naging abo ang katawan niya nang hawakan mo. Tsaka, yung mata mo, nagliliwanag oh. Nagliliwanag? Lasing ka lang din. Kaya tara na, muna tayo. Hindi mo pwede. Kailangan pa natin iligtas si Brenda mula sa mga aswang. Aswang si Norberto. At marami sila nakatira rito. Nasa na ba yung Norbertong yan? Babalihin ko ng leg nun. Ayun ang mga aswang na kasama ni Norberto. Ang dami nila. At mukhang gagawin pa nila tayong pulutan. Ang mga uri na aswang na yun ay ang tinatawag na mga aswang na kalibunan. Naninirahan sa gubat at palipat-lipat kung may tumutugi sa kanila. Ang mga pangkat ni Norberto ay may matitipunong katawan at may kagwapuhang taglay. Ginagamit nila ang kanilang pisikal na anyo upang makapang-akit ng mga kababaihan. Pakiusap, Norberto, hayaan mo na akong bumalik sa amin. Hindi ko kayang mamuhay kasama ninyo. Akin ka lang, Brenda. Ikaw ang magiging ina ng mga anak ko. Hindi kita pinilit na sumama sa akin. Kaya hindi ka na makakawala pa. Hindi ito ang lugar na pinapangarap ko. Gusto kong mamuhay ng normal. Walang takot at higit sa lahat hindi kasama ang mga aswang na katulad ninyo. Magpasalamat ka nga dahil sa kabila ng katigasan ng ulo mo'y buhay ka pa. Hindi ka itinulad sa ibang babae na ipinalapa sa mga kasamahan ko. Sinuway ko ang batas ni Inang dahil mahal na kita na dapat sana'y noon ka pa pinatay. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay kasama kayong mga aswang. Ayoko dito, pakiusap, pakawalan mo ako. Malakas na sampalang pinadapo ni Norberto sa pisngi ng dalaga. Kaya't nawalan ito ng malaya. Ikinulong niya muli si Brenda upang hindi na ito makatakas. Samantala, pinalibutan ng mga kalibunang aswang sina Pablo at Onyok. Tanging ang mga sanga ng kahoy ang naging sandata ng dalawa laban sa mga aswang. Pagewang-gewang pa rin lumalakad si Pablo dahil hindi pa rin siya nahihimasmasan sa kanyang kalasingan. Sa wakas may nakita akong mas pangit pa kaysa sa amin ng kaibigan ko Hoy! Bakit ganyan ang mga pagbumukha nyo? Parang nakakain ng kamyas at suwa sa asimang inyong mga itsura. May nakapagsabi na ba sa inyo na ang papangit nyo Mga aswang sila, kaya ganyan ang kanilang mga mukha. Ganun ba? Kaya naman pala Tayo lang pala tong kahit normal hindi pa rin nagbabago ang mukha. Pinapaligiran na nila tayo. Ano na ang gagawin natin? Pwede ba ikaw itong gustong iligtas si Brenda? Bakit ako tinatanong mo? Wala na tayong dapat pang gawin kundi nilabanan ng mga yan. Dahil papatayin din nila tayo. Sa utos ni Inang Aswang ay sinugod silang dalawa ng mga kasapi nito. Nagpagulong-gulong sa damuhan si Onyok upang makailag sa kanyang kalaban. Habang si Pablo'y pagewang-gewang na sinusugod ng mga aswang. Sa tuwing sinasaksak siya ng mga aswang, ay tila hindi man lamang siya natitinaga. Ganun na lamang ang pagkamangha ni Onyok nang mapansin na lumiliwanag lamang ang bahagi ng katawan ng kaibigan sa tuwing nasusugatan. Bay, di ako tinatablan Kapangyarihan kaya ito ng alak? Ang laki rin pala ng benepisyo ng alak sa katawan ko Sige mga aswang!
Sugod lang ang sugod! Hindi ko kayo uurungan! Ano kaya nangyari kay Pablo? Bakit bigla na lamang siyang lumakas? Isa-isang tumitilapon ang mga aswang na sumusugod kay Pablo. Paulit-ulit niyang hinahambalos ang ulo ng aswang hanggang sa mawalan ito ng buhay. Ano ang nangyayari sa inyo? Bakit mukhang talo pa kayo na lasenggerong yan? Patayin niyo sila bago pa tayo maunahan ng mga yan. Napakalakas po niya, Inang. Ang kanyang taglay na lakas ay hindi katulad ng pangkaraniwang tao. Lasing lang yan at kayang-kaya niyo siyang talunin. Ang lalampan ninyo. Wala kayong kwenta, puro lang kayo pasarap. Tumingala ang inang aswang sa bilog na buwan. Unti-unti siyang tinumbuhan ng pangil at nagsilabasan ng makakapal na balahibo sa kanyang katawan habang nakalugay ang kulay abo niyang mahabang buhok. Ikaw! Sino ka na nang bubulabog dito sa aming tirahan? Anong pakay mo? Ewan ko. Sa pagkakaalala ko'y nasa sayawan lang ako kanina eh. Malay ko ba kung bakit ako narito? Ang hingi ng mga kasama mo eh. Kaya naudlot ang mahimbing kong tulog. Ikaw, sino ka? Bakit ganyan na itsura mo? Nagsitayuan ang mahabang buhok ng inang aswang. Pumulupot ito sa katawan ni Pablo at hinampas-hampas nito ang binata sa malalaking puno bago hinagis. Ngunit kahit anong pananakit ito sa binata, ay nakakatayo naman ito kaagad na animoy walang nangyari. Ang lakas naman ng aswang yun ah. Ray, sakit ng balaan ko ah. Tol, mabuti't buhay ka pa. Kinuha ng aswang na si Norberto si Brenda. Hanapin natin siya. Halos ibalibag na tayo ng mga aswang. Pero yung babaeng yung parang iniisip mo. Tingnan mo nga ako magkakadikit pa yung mga buto ko. Parang nagkalasog-lasog na eh. Sa lakas ng paghagis ng matandang aswang na yun. Paano nakayanan ng pananakit nila? Ang dami mo na sugat pero parang hindi ka man lang nasasaktan ah. Baka siguro sa dami ng alak sa katawan ko. May superpower na ako. Naningkit ang mga mata ni Pablo nang makitang lumalapit ang matandang babae sa kanila. Kasama ang mga kasama nitong mga aswang. Pagewang-gewang siyang tumakbo sa kinaroroonan ng matandang aswang at malising hinablot ang mahaba nitong buhok. Pinaikot-ikot niya ito, kagaya ng ginawa nito sa kanya bago binitiwan. Kala mo siguro hindi kita papatulong tanda ha? Nawawalan ako ng respeto sa mga matatandang walang modo. Ipararanas ko rin sa iyo kung paano mahilo. Hoy lalaki! Bitiwan mo ko! Pwede bitiwan. Yun lang ba ang gusto mo? Umalingaw-ngaw ang malakas na palahaw ng inang aswang sa kagubatan. Dahil sa lakas ng paghagis sa kanya, ay bumagsak siya sa malaking bato at tumama ang kanyang ulo roon. Dahilan na unti-unting mawalan siya ng malaya. Bababanagang takot sa mga mukha ng mga kalibunang aswang kay Pablo. Dahil maging ang kanilang pinuno ay hinahagis lamang nito. Isa-isa silang nilapitan ni Pablo at binalibag sa lupa. Tinatamaan man siya dulot ng matatalim na mga kuko, ay patuloy pa rin itong tumatayo na animoy walang kapaguran. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo ako mapapasuko. Matindi ang kapangyarihan ng alak na nananalitay sa aking dugo. Sige tol, patayin mo silang lahat. Dapat lang sa kanila yan dahil sinaktan rin nila tayo. Ganun na ba kalakas ngayon ang alak? Hindi ko sukat akalain na mas malakas pa ang lasinggero na ito kesa sa aming mga aswang. Hoy, ikaw! Anong binubulong-bulong mo riyan? Gusto ba ang pagbulbulin ko yung dila mo? Napatras ang isang aswang kay Pablo nang makita na may maliit na liwanag na lumalabas sa kanyang mga balintatawa. Dinakma niya ang mukha ng aswang at kinimos ang mukha nito. Bago pinaikot ang ulo, lumagutok ang buto sa leeg ng aswang.
nang bigla niya itong ibalibaga. Humanga si Onyok sa kakaibang leksya at lakas ng kaibigan na noon lamang niya nasaksihan. Tilat ang mga mata ng aswang na bumulagta sa lupa at nawalan ng buhay. Grabe, ang lakas ni Pablo. Hindi naman siya ganyan dati Ibitsugin mga aswang naman pala kayo eh. Sige! Sugod lang ng sugod mga tol! Nakikita niyo ang kasamaan niyong to? Ha? Ganado rin ang gagawin ko sa inyo! Mga pesi kayo sa lipunan! Gamit ang mahabang dilay pinulupot yun ng isang aswang sa leeg ni Pablo. Kaya't nahirapan siyang huminga. Ang hambog mo! Nakatsamba ka lang! Akala mo kung sino ka na! Aray, bitiwan mo ako! Mahuli na kita, tatabasin ko talaga yung dila mo! Isa kang pakialamero! Kahit na anong gawin nyo, hindi na kayo makakalis rito! Yan ang akala mo! Yun kung hahayaan naming magwagi kayo! Wala akong sinasanto, alam mo ba yun? Paulit-ulit na siniko ni Pablo ang mukha ng aswang habang si Onyok ay nakikipaglaban sa iba nitong mga kasamahan. Ilang sandali naalala niyang muli si Brenda. Kaya't tinungo niya ang mga kulungan upang hanapin ang dalaga. Inisa-isa niyang tignan ang mga kulungan ngunit wala roon si Brenda. Maraming mga kababayang naroon at humihingi ng tulong. Nakikilala kita. Ikaw yung makulit na manliligaw ni Brenda. Hanggang dito ba naman ay sinusundan mo siya? Akin lang siya at hindi siya mapapasayo kailanman. Sinasabi ko na nga ba't meron kang masamang balak kay Brenda Pakawalan mo siya! Kung ayoko, anong gagawin mo? Tigilan mo na ang pangingialam sa buhay ni Brenda. Kahit na kailan hindi ka niya tatanggapin. Napaka-ilusyonado mo. Ginamit mo lang ang physical mong anyo upang akitin si Brenda. Maging ang ibang mga babae. Mga mapanlil lang! Mga wala kayong awa! Sa mundong ito, mabilis na dayain ng mga mata. Kaya nga ang bilis niyo maloko eh. Kagaya mo, naaakit ka sa kagandahan niya. Kahit na hindi ka niya kayang mahalin, pareho lang naman kayo eh. Sa panlabas na anyo lamang nahuhumaling. Wala ka namang pinagkaiba sa kanya. Niloko ka rin niya. Bakit mo pa siya pag-aaksayan ng panahon para iligtas? Dahil mahal ko siya. Kahit anong sabihin mo, hindi magbabago yun. Tumakbo si Onyok upang sugurin si Norberto. Ngunit malakas siyang hinampas ng aswang gamit ang mahaba nitong buntot. Kaya't tumilapon ang binata at bumagsak sa kulungan. Halos mabali ang kanyang buto sa likod sa lakas ng pagkakabagsak. Marahan siyang bumangon dahil sa matinding sakit. Walang iyang aswang na yun. Ang lakas-lakas niya. Hindi ako susuko. Kailangan ko iligtas si Brenda mula sa kalupitan niya. Yan lang ba ang kaya mo? Ay nako, nag-aaksay lang ako ng oras sa iyo, bata. O ikaw! Anong ginagawa mo sa kaibigan ko? Gusto mo bang magbuhuling ang dila mo't buntot mo? Langya ka! Nahiwa na nga ang bibig ng kaibigan ko, dadagdigan mo pa? Ikaw bang tagapagtanggol ng lalaking yan? Nasisiguro kong kasing lampa mo rin siya. Anong lampa? Nakikita mo ba yung mga kasama mong nakasalansan? Gusto mo bang ilagay kita sa pinakatuktok? Napahalakhak ang aswang na si Norberto at dumundag patungo sa harapan ng lasing na binata. Kinalmot niya ito sa mukha. Subalit maliksing nakailag si Pablo at tinadyakan siya nito sa likod. Napasubsob si Norberto sa lupa, kaya't napalingon siya sa galit sa lasinggerong binata. Pareho lang talaga kayo ng bingot na yun na nagtatapang-tapangan. Ano ba yung pinagmamalaki niyong dalawa? At malakas ang loob niyong sugurin ng aming kuta. Wala naman akong pakialam sa inyo eh. Nadamay lang ako sa paghahanap kay Brenda. Ay nako, bakit niyo ba siya pinag-aagawan? Ano ba si Brenda, ginto? Dumampot ng bunga ng nyog ang aswang na si Norberto sa lupa at binato si Pablo. Tinamaan ng binata sa ulo.
Dahilan na magingit ito sa galit. Sumusobra ka na talaga ha? Akala mo ba hindi masakit? Sa inis ni Pablo ay pinaikot niya ang ulo ng aswang na nakahandusay sa lupa. Dahilan na mabali ito at humiwalay sa katawan. Binato niya yun patungo kay Norberto. Ganun na lamang ang gulat ng aswang nang sumalpok sa kanyang mukha ang putol at dugo ang ulo ng kasamahan. Animoy bola nila itong pinagpasapasahan. Takot ka rin pala eh. Alam mo, tol, ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong lakas. Kaya hindi ko na ito sasayangin pa. Siguro pinadala ako rito para puksayin ang mga aswang na katulad nyo. Sa galit ng aswang na si Norberto ay dumampot siyang muli ng nyog at pinukol sa binata. Malakas na sumalpok yun sa mukha ni Pablo. Dahilan na mawalan siya ng ulirat. Bumulagta siya sa lupa. Kaya't nilapitan siya ng kalabang aswang at kilaladkad patungong kulungan. Wala ka rin palang binatbat. Puro kadaldal. Ngayon sisiguruhin ko matutulog ka na ng mahimbing. At magiging kwento ka lang kinabukasan. Anong kwento? Gusto mo ikaw ang hindi na magising bukas? Muling kumislap ang mga balintataw ni Pablo. Kahit anong kalmot ng kalaban niyang aswang ay tila hindi ito nasasaktan. Tumatalsik lamang ang kanyang mga dugo, ngunit patuloy pa rin siyang tumatayo. Anong espiritu ang sumanib sa iyo? Bakit parang wala kang kapaguran? Tila wala kang kamatayan. Espiritu ng alak! Wala pang makakatalo roon! Maging ikaw na kampo ng demonyo! Bakit parang takot ka na yata? Akala ko ba ikaw ang pinakamatapang sa angkan nyo? Parang nanlalamot ka na, bata! Gamit lamang ng mga sanga, ayun lamang ang naging sandata ni Pablo. Maliksi siyang nakakailag sa pagsugod ng kalabang aswang. Umahangos na si Norberto, ngunit tila hindi napapagod si Pablo sa pag-ilag sa kanya. Inilabas ni Norberto ang kanyang dila at hinampas-hampas ang lasing na binata. Subalit nahawakan yun ni Pablo at hinila-hila hanggang sa matumba ang kalabang aswang. Animoy lubid lamang na pinaikot-ikot niya sa kanyang kamay ang dila ng aswang. Pumapalagpas si Norberto, ngunit halos lumuwa ang kanyang mga mata sa sakit na naramdaman. Oh, bakit hirap na hirap ka na? Akala ko ba'y papatayin mo ako? Parang ikaw yata ang hindi nasisikatan pa ng araw ah. Inulak ni Norberto si Pablo, ngunit mahigpit na pumupulupot sa kamay ng binata ang dila nito. Gayon na lamang ang pagpupumiglas ng aswang, dahilan na maputol ang kanyang dila. Patalon-talon ang aswang dulot ng matinding sakit. Umaagos pa ang dugo sa kanyang bunganga at halos gumulong-gulong siya sa lupa. Tatakas pa sana si Norberto, ngunit maliksing tumakbo si Pablo at hinarangan siya nito. Paulit-ulit siyang sinuntok ng lasing na binata sa muka at inuntog-untog ang ulo nito sa puno. Saan pupunta? Akala mo ba'y makakataas ka pa? Puro ka daldal. Sige, lumabang ka! Tanging palahaw ni Norberto ang naging kasagutan sa pananakit ni Pablo sa kanya. May napaang sanga ang binata, kaya agad niya yung dinampot at itinarak sa bunganga ng kalabang aswang. Halos mapigta sa mga ugat sa mga mata ni Norberto dahil nakadilat pa ito. Pasinok-sinok na humandusay ang aswang sa lupa at unti-unting nawalan ng buhay. Nagkaroon ng pagkakataon si Onyok na itakas sa mga babae habang naglalaban ng aswang na si Norberto at ang lasinggero niyang kaibigan. Nagkubli sila sa talahibana. Ilang sandali iniwan ni Onyok ang mga babaeng bihag at hinanap si Brenda. Tila nadulog ang puso ng binata nang makitang walang malay si Brenda sa loob ng kulungan. Binuksan niya yun at tinapik-tapik ang pisngi ng dalaga. Brenda, gising! Gising! Makakatakas na tayo! Oh, buti naman nakita mong malaho niya ang umong babaeng yan. Lintik, pati ako napahamak sa walang hiyang pag-ibig na yan. Ayun na. Baka pa magsilaba siya ng mga kasama ng Norbertong yun. Nasaan na siya?
Ayun oh, pinatay ko na yung karibal mo. Ang tapa mong sumugo dito. Pero ako naman ang bugbog sarado. Tingnan mo nga yung tsura ko. Kung hindi lang nananalaytay ang alak sa mga ugat ko eh. Kanina pa ako inuud. Dahil lang dyan sa dragon ng babaeng yan. Oh, kalma! Alis na nga tayo rito. Ako na ang kakarga kay Brenda. Maya-maya, magkakamalay rin to. Buhay pa ba yan? Kung hindi, iwan mo na riyan. Pinahihirapan mo lang yung sarili mo eh. Mainit pa. At saka tumitibok pa ang puso niya. Kaya tayo na. May sasagipin pa tayong mga bihag. Wala talagang katapusan yung pagpapakabayani mo eh, no? Tapos ako ang ipapabugbog mo sa mga aswang. Isa-isilat ako di. Kaya kailangan natin makalis sa lugar na ito. Kasama ang mga babaeng binihag ng mga aswang. Saan kayo pupunta? Ang tagal naming iningatan ng aming buhay. Ngunit sa isang lasinggero lamang naudlot ang aming mga plano. Ngayon matitikman mo ang aking ganti! Buhay ka pa? Ang kulat naman ng buhay mo. Kasing kulat ng balat mo. Pwede ba hayaan mo na kami umalis? Hindi ka naman namin inaano ah. Ba't galit na galit ka? Hindi inaano. Tignan mo ang ginawa mo sa akin at sa aking mga kauri. Pinatay mo sila! Ay, para malaman mo tanda. Hindi pinipilit ang mga kababaihan na makipagsiping sa mga lalaking hindi nila mahal. Babae ka rin eh. Dapat alam mo yun. Wala kang alam. Kaya hindi mo kami naiintindihan. Mga alipin ng mga babaeng yan. Sumama sila rito dahil sa kanilang kalandian. Kaya't pakikinabangan na lang din namin sila. Nagngingit-ngit sa galit ang inang aswang. Animoy may sarili mga buhay ang kanyang mahabang buhok na gumapang sa lupa patungo kay Pablo. Ngunit inilagan yun ng binata. Ano pang hinihintay mo? Umalis na kayo. Ako na ang bala sa aswang na to. Sigurado ka ba? Baka mapano ka. Kanina pa ako bugbog sarado eh. Ngayon ko pa talaga nag-alala. Kung di dahil siya, hindi ko sasapitin to eh. Basta kayo. Ibinuka ng inang aswang ang kanyang malaking bibig. Umigop siya ng hangin at ibinuga yun patungo kay Pablo. Imbis na tumilapon ay napayakap lamang siya sa nyoga. Dahil sa lakas ng hangin ay nagsilaglagan ng mga bunga ng nyoga at sunod-sunod na tumama sa ulo ng binata. Aray! Wala na bang katapusan yung pananakit niyo sa akin? Ikaw na matanda ka! Tumigil ka na nga sa pagbubuga ng hangin! Napakabaho at alansa ng hininga mo! Kinuha ni Pablo ang bunga ng nyoga at binato yun patungo sa bunganga ng inang aswang. Dahilan na natigil ang pagbuga nito ng hangin. Sumagabal sa lalamunan ito ang bunga ng nyoga. Napasapusa sa kanyang lalamunan at pilit niya yung iniluluwa. Sinabi ko nang tumigil ka na eh! Ang tigas ng ulo mo ah! Bagamat nahihirapan may bumuga muli ito ng hangin. Kaya't tumilapon ang bunga ng nyoga at tumama sa noo ni Pablo. Nawala ng malay ang binata dahil sa lakas ng pagsalpok nito sa kanyang ulo. Naninag ni Onyok ang kaibigan. Kaya't inilapag niya si Brenda sa damuhan at pinabantayan sa ibang babaeng bihag. Pakibantayan lang to si Brenda. Tutulungan ko lang tong kaibigan ko. Dali-daling tinungo ni Onyok ang kinaroroonan ng kaibigan. Naglalaway pa ang inang aswang nang makita siya nito. Bilib naman ako sa katapangan ninyong dalawa. Karamihan sa mga kasama ko'y pinatay ninyo. Maging ang anak kong si Norberto. Hindi na kayo makakaalis pa rito. Maging ang mga babaeng pinatakas mo. Sama-sama kayong mamamatay. Hindi ako mapayag na magwagi kayo sa masama niyong balak. Ginagawa ninyo silang palahian? Bakit? Hindi na ba kaya ng angkan nyo na magparami na kayo lang? Dahil sa inyo mga tao, unti-unti kaming nauubos. Tinutugis kami kahit saan kami magpunta.
Kaya nararapat lang na pagdusahan rin ninyo ang pang-aalipusta ninyo sa aming angkan. Ibang taong nakagawa sa inyo ng kasalanan. Ngunit bakit ang mga babaeng yan ang inyong binihag? Dahil sila ang instrumento na magpaparami sa aming angkan. Kaya dapat lang na mawala kayo sa aming landas. Hinampas ng mahabang buntot ng inang aswang si Onyok. Ngunit maliksing dumapa ang binata, kaya't nailagan niya ang pagsugod ng aswang. May nakapasang bote ng alak sa lupa, kaya't binato niya yun sa kalaban. May laman pa ang bote ng alak, kaya't nang sanggain yun ng aswang ay nabasag ang bote. Dahilan na tumilapon ang laman sa mukha nito, inilabas nito ang mahaba nitong dila at pinulupot sa leeg ni Onyok. Hinihila niya ang binata palapit sa kanya upang sakmalin. Hinapa ni Onyok ang lighter sa kanyang bulsa kahit nahihirapan na siyang huminga. Nang tuloy na siyang makalapit sa inang aswang ay sinindihan niya yun, kaya't lumiyab ang mukha ng aswang. Bigla siyang binitiwan ito at pilit na inaapula ang apoy. Kailangan mo magpainit dahil nilalamig ka na! Dinampot ni Onyok ang sanga ng kahoy at paulit-ulit na hinahambalos yun sa inang aswang. Habang nagliliyab ang mukha nito, itinarak ng binata sa batok ng inang aswang ang binali niyang sanga, kaya't nang isa ito na humandusay sa lupa. Dahil sa matinding galit ay paulit-ulit niyang inundayan ito ng saksak gamit ang matulis na bahagi ng sanga, hanggang sa masigurong nalagutan na ito ng hininga. Agad na tinungo ng binata ang kinaroroonan ng kaibigan. Tinapik-tapik niya ang pisngi ni Pablo habang palinga-linga sa paligid. Naninaw niyang may isang babaeng tumatakbo na may bitbit na sanggol. Tol, gumising ka! Patay na ang matandang aswang! Huwag mo naman akong iwan, baka may mga aswang pa rito! Hoy, aswang! Bitiwan mo ako! Gusto mo siguro makatikim, no? Ay, salamat, buhay ka! Onyok, akala ko aswang. Nasaan yung matandang aswang na yun? At babalik kong buto nun. Enzo, pinatay ko na. Halika na, puntahan na natin sina Brenda at ang iba pang babae. Iniwan ko lang ang mga yun sa talahiban eh. Nakapa ni Pablo ang malaking bukol sa noo sanhi ng bunga ng nyoga. Nangamba silang dalawa nang marinig ang tilian ng mga babae. Dali-dali silang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng mga ito. Tol, bilisan natin. Baka may mga aswang na makakita sa kanila. Dami na naman nila. Hindi na talaga sila nauubos. Hoy! Bitiwan mo siya! Kung ayaw mo, ikaw naman papatayin ko! Brenda! Ano nangyari sa'yo? Patawad, hindi ko napigilan ang sarili ko makakain ng laman ng tao kaya napatay ko siya. Isa ka na rin aswang, Brenda. Wala na talagang pag-asa ang kaibigan ko sa'yo. Ayoko maging katulad nila. Pakiusap, tulungan niyo ko. Isa na siyang aswang, Onyok. Mamaya tayo nang lalapain yan. Napaupo sa lupa si Brenda at napahawak sa kanyang puso na. Namimilipit siya sa sakit dahil siya'y dinudugo. Lingid sa kanilang kaalabana na nagdadalang tao si Brenda ng 3 buwan sa kanilang panganay na anak ni Norberto. Dahil sa kagustuhan ng lalaki na manatili at hindi patayin ng inang aswang si Brenda, ay ginawa rin niya itong aswang sa pamamagitan ng yanggaw, sa paraang paglaway sa tenga ng dalaga. Tol, tulungan natin siya makawala sa sumpa ng mga aswang na yun. May paraan pa na mawala ang pagiging aswang niya, di ba? Mapapahamak lang tayo. Tignan mo, may napatay na siya. Mamaya tayo nang lalapain yan. Muling bumangon si Brenda at tumakbo palayo kahit siya'y dinudugo. Hindi niya matanggap na naging ganap siyang aswang at nagtagumpay si Norberto sa pangyayanggaw sa kanya. Ayoko maging aswang. Ayoko mamuhay katulad nila na isang hayop. Mas mainam nang mamatay na lang ako. Brenda, pakiusap.
Bumalik ka rito! Tutulungan ka namin gumaling! Hindi na naabutan ni Onyok si Brenda. Mabuti na lamang ay nahablot ni Pablo ang kanyang damit. Isang hakbang na lamang ay mahuhulog na sana siya sa bangin. Umalingaw-ngawang malakas na sigaw ni Brenda sa gubat habang nahuhulog sa ilalim ng bangin. Brenda! Halika na! Gusto mo bang sumunod sa kanya? Paano na ako? Gayong wala ng babaeng pinakamamahal ko. Talagang hindi kayong tinadhana para sa isa't isa. Ang daming naging hadlang eh. Nawala man si Norberto sa inyong landas, naging aswang naman siya. Tapos ngayon nahulog siya sa bangin. Kung kayo talaga tinadhana, hindi mangyayari ang lahat ng to. Napaupo na lamang si Onyok sa damuhana at napaiyak sa laro ng kapalaran. Naabutan sila ng sikat ng araw sa lugar ng mga aswang. Tulala pa rin si Onyok habang nakatanaw sa ibaba ng bangina kung saan nahulog ang babaeng minahal niya. Nasabit si Brenda sa sanga ng puno dahil lumusot ito sa kanyang tiyana patungo sa likod. Umalis na tayo rito. Ang sakit-sakitan ng katawan at ulo ko. Ikaw na lang. Dito na muna ako. Ayokong iwan si Brenda. Hihingi tayo ng tulong sa mga otoridad. Mamaya tayo papagbintangan na mamamatay tao. Lasinggero lang ako. Pero hindi ako pumapatay ng tao bukod sa mga aswang. Humingi ng tulong ang dalawa sa mga magsasakang kanilang nadaanan sa Bukirin. Malayo-layo rin ang lugar na yon. Ngunit sinikap ng mga magsasaka na tulungan ng dalawang binata at mga babaeng naging bihag ng mga aswang. Simula na mangyari ang trahedyang yon, ay hindi na muling umibig si Onyo kahit kanino. Handa na siyang maging matandang binata dahil ang puso niya ay inilaan lamang niya para kay Brenda. Kung ikaw problema mo pag-ibig, ako ang problema ko yung mutya ng amaranheg na nalulun ko. Ang sabi ni Mang Tipyong, kaya raw ako nanatiling buhay kahit halos maggutay-gutay ng katawan ko dahil sa bisa ng kapangyarihan ng mutya na yon. Kahit napatay na ako, mabubuhay pa rin ang katawan ko. Ayaw mo nun? Wala kang kamatayan? Naagnas na lumalakad pa rin. Ayoko namang mamatay ng walang katahimikan tong katawan ko, no? Mawawalang bisa lang daw ang mutya ng amaranheg sa katawan ko kung may mapapasahan ako nito. Pero sino? Ay, ewan ko sa'yo. Tsaka, ayoko niyan, no? Wala nang nagawa si Pablo. Dahil kahit si Mang Tipyong ay hindi na kayang palabasin ang mutya sa kanyang katawan hanggat siya'y nabubuhay. Maging sa kamatayan ay dala-dala niya ito kung wala siyang pamamanahan o mabibigyan bago siya mamatay. Wakas.